Ano ang kinatatakutan mo? Minsan hindi tayo umaalis, hindi dahil gusto nating mag-stay, kundi dahil natatakot tayo umalis. Kaya ngayon, himayin natin. Takot ka bang mag-fail? Yung tipong iniisip mo, paano kung umalis ako tapos hindi ako mag-succeed? Kaya mas pinipili mong manatili kahit hindi ka na masaya. Takot ka bang magsimula ulit? Yung tipong back to zero, new environment, mag-a-adjust ka, bagong uncertainty. Takot ka bang ma-judge ng ibang tao? Yung inisip mo yung sasabihin nila na, sayang naman, ba't ka umalis? Di ba okay naman doon? Takot ka bang mawalan ng stability? Yung kasiguraduhan na meron ka ngayon, even if it costs your peace, yung kapayapaan mo. Ang totoo, hindi nawawala yung takot natin. Pero kailangan mong tanungin sa sarili mo, mas natatakot ka ba na umalis o mas natatakot kang manatili sa sitwasyon na unti-unti kang nauubos? Minsan, ang safe na pinipili mo, siya rin ang dahilan kung bakit hindi ka nag-grow. And that's very wrong. Hindi porket safe, hindi porket feeling mo komportable ka sa isang lugar, mag-grow ka na. Minsan hindi ganun. Naalala ko, sobrang takot ako dati umalis. Pero nung nagstay ako, doon ko na-realize na mas natatakot ako sa idea na ganito na lang ako habang buhay. Kung kaibigan mo yung nasa sitwasyon mo, anong sasabihin mo sa kanya? Isipin mo talaga na close friend mo, mahal mo, nakikita mo siyang pagod, drained, hindi na masaya. Anong ibibigay mong advice? Magtitiis ka lang? O deserve mo ng mas maayos? Alis ka na. Bakit mas madali nating ipaglaban ng iba kaysa ang sarili natin? Bakit kapag tayo na bigla tayo nagiging mas understanding sa pain, tinotolerate natin yung pain na nararamdaman natin, mas tolerant sa toxicity na kahit toxic na ng environment, nananatili ka pa rin at mas willing kang magtiis kahit sobrang pagod ka na, sobrang drain ka na yung emotional intelligence mo, yung social battery mo laging nauubos. Hindi ba unfair yun sa sarili mo? Ito yung tanong. Kailan mo huling pinili ang sarili mo? Ano ang deserve mo? Minsan kasi hindi tayo umaalis kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang deserve natin. So let's define it. Deserve mo ba ang kapayapaan? Yung tahimik ang isip mo, hindi ka lang laging anxious, hindi ka lang laging nag-overthink. Deserve mo ba ang growth? Yung may progress ka, may natututunan ka, at hindi stagnant. Hindi yung nananatili ka lang sa lugar na meron ka. Deserve mo ba ang respeto? Yung pinapahalagahan ka, not just tolerated. Yung alam mo yung worth mo. Kung ang sitwasyon mo ngayon, hindi nagbibigay ng mga yan, then, bakit ka pa nandyan? Hindi ka nilikha ng Diyos para lang magtiis buong buhay mo. May purpose ka, may direction, may peace na para sa'yo. At tanungin mo yung sarili mo kung walang peace, kung wala kang direction, kung wala kang purpose sa ginagawa mo, kung wala kang purpose sa sitwasyon mo ngayon. Tanungin mo si Lord kung para dyan ka pa talaga. Dumating ako sa point na tinanong ko din yung sarili ko na ito ba talaga ang deserve ko? At doon nagsimula magbago ang mindset ko.
Kung walang magbabago at mananatili ka kung nasaan ka ngayon, anong magiging buhay mo? Isipin mo talaga, 1 year from now, 3 years, 5 years, parehong environment, parehong sitwasyon. Mas masaya ka ba? Mas fulfilled ka ba? O mas pagod, mas ubos, mas lost? Kung ngayon pa lang, ubos ka na, kung ngayon pa lang pagod ka na at pakiramdam mo, naliligaw ka na, paano pa? Kung 3 years from now, 5 years from now. Your future is not random. It is built by what you tolerate today. So, yung future natin, nasa kamay natin. Nasa atin kung mananatili ba tayo sa lugar na hindi na tayo nag-grow, kung mananatili tayo sa lugar na pakiramdam natin, hindi na ma-value yung worth natin, hindi na a-appreciate yung mga ginagawa natin, na pagod ka na, then, ba't ka pa nag-i-stay? Ngayon, hindi na tanong, ito ay pag-amin. Pag-amin na, oo, hindi ako okay, pagod na ako, hindi na ako masaya, gusto ko na ng pagbabago. Pero totoo lang, hindi mo kailangang ayusin agad. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Pero kailangan mo maging honest. Kasi hindi ka makaka-move forward kung hindi mo aaminin kung nasaan ka ngayon. Hindi lahat ng pananatili ay tama at hindi lahat ng pag-alis ay mali. Minsan ang faith hindi ibig sabihin magstay ka. Minsan ang faith ay ang lakas ng loob na umalis ka kahit hindi mo pa alam ang next step, pero nagtitiwala ka na may plano ang Diyos. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano, kailangan mo lang maging honest sa sarili mo at magtiwala na hindi ka pababayaan ng Diyos. Pinipili mo ba ito o natatakot ka lang bitawan? Nandito ka ba sa lugar, sitwasyon, trabaho dahil may purpose ka o dahil nasanay ka na? Tandaan natin na karapat-dapat tayo sa kapayapaan at minsan, para makuha mo yon, kailangan mong piliin ang sarili mo. Rise up, faithful. Tandaan natin, hindi lahat ng pinagdadaanan natin ay kailangan tiisin habang buhay. May mga challenges na dumarating para turuan tayo, pero may mga sitwasyon din na kailangan nating iwan para maprotektahan ang kapayapaan natin. Pray, listen to God's voice at maging honest sa sarili mo. Di mo kailangan pilitin ang sarili mo sa lugar na unti-unti kang nawawala. Minsan, ang faith ay hindi lang pagtitiis, kundi ang lakas ng loob na pumili ng mas maayos para sa sarili mo. Remember, faith doesn't always remove the situation right away, but it gives you clarity, direction, and peace habang nagde-decide ka. So keep believing, keep trusting, and have the courage to take that step. Kahit maliit lang, because God is working in your life. Even in the decisions we are afraid to make. Thank you sa pakikinig ng Your Dose of Ligaya. Sana today mas naging malinaw sa iyo kung nasaan ka at kung ano ang deserve mong piliin. Faith, clarity, courage, together, this has been Your Dose of Ligaya. Until next time, rise up, faithful.